Respeto. Isang bagay na sabi nila ay hindi mo basta-basta makukuha dahil kailangan mong pagtrabahuhan upang ibigay sa iyo ito ng ibang tao. Ngunit paano kung ang respeto na dekada mong tinrabaho ay mawawala lang dahil sa isang pagkakamali? Dahil sa isang pangyayari na tuluyang magpapabago at sisira sa buhay mo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Kapitan Danny. Isa po akong kapitan dito sa maliit naming barangay. Ako po ay 48 anyos na at may 3 anak na nasa kolehiyo. Ang tanging kasama ko na lamang sa buhay ay ang asawa ko na si Susan. Dahil minsan na lang pong umuwi ang mga anak namin, gawa ng busy sila sa kanilang pag-aaral sa syudad. Nakatali po ako sa tungkulin ko bilang isang kapitan habang ang asawa ko naman ang katuwang ko. Bukod doon ay palagi din siyang nasa simbahan dahil isa po siyang deboto. Masasabi ko na maganda po ang pamamalakad ko sa barangay namin dahil wala naman akong natatanggap na kahit na anumang complaint sa mga kabaryo ko mula nung magsimula ang termino ko. Bukod pa doon ay marami din kaming napagawang project, hindi katulad ng mga dating nakaupo. At saka nagpapagawa din po ako ng daan habang summer pa, hindi gaya ng ibang politiko na magpapagawa ng daan kapag malapit na ang tag-ulan. Tapos kapag hindi natapos ay iiwan na lang na nakatenga hanggang sa susunod na eleksyon. Kap, may bagong lipat daw tayong kabarangay. Magpapa-assist daw sana sa paglipat. Kailangan daw po nila ng truck na magbubuhat ng mga gamit nila. Lumapit sa akin si Abel, ang isa sa mga kagawad ko. Ganun ba? Saan banda ba sila lilipat? Ano ba yan, mag-uupa o may bahay na? May bahay na raw po, Kap. Kayo nga po ang magiging kapitbahay eh. Alam niyo po ba yung bahay ni Aling Marta? Yung matandang hukluba na ubod ng sungit. Yung nakatira sa harap ng bahay niyo dati? Yun po ang nabili nila. Halos maibog ako ang iniinom kong kape dahil sa pagkakadescribe niya kay Aling Marta. Ay talaga ganun ba? Ako kapitbahay ko pala yan eh. Sige, uubusin ko lang itong kape ko at lalabas ako para kausapin sila. Inubos ko ang kape at saka na lumabas ng opisina para puntahan sila sa lobby ng barangay hall. Oh, kayo na ba yung bagong lipat? Ngiting-ngiti kong tanong sa kanila. Ganun po talaga kapag politiko ka, Miss Hart. Dapat magaling kang ngumiti kahit paminsan yung mga taong nasa harap mo ay gusto mo nang sakalin. Opo, Kapitan. Magandang araw po. Ako nga po pala si June. Nagabot ng kamay ang lalaki kaya naman tinanggap ko rin yun. Welcome sa barangay, June. At ito ba ang asawa mo? Abay, napakaganda. Nginitian ko ang babae. Simpleng pink t-shirt lang na may print na Mickey Mouse ang suot niyang damit. At saka maong na short naman na pang ibaba. Napakasimple at ni wala siyang ka-makeup. Pero napakaganda niya, Miss Hart. Hindi ganun ka-perpekto ang mukha niya kung titignan mo. Hindi ganun katangusan ng ilong. Pero napakaganda ng mga ngipin niya at mayamang-mayaman siya pagdating sa apil. Hello po, Kapitan. Masigla niyang bati sa akin. Nagulat pa ako nung yumakap siya kaagad. Ako nga po pala si Cynthia. Asawa po ako ni June. Balita ko po magkapit bahay daw tayo. Oo. Magkapit-bahay nga tayo. Napapalakpak siya. Naku, saktong-sakto po. Magluluto po ko mamaya ng specialty ko na sinigang na hito. Dadalhan ko po kayo. Hito? Hindi ba't iniihaw dapat ang hito? Taka kong tanong. Naku, Kapitan, sa lugar po namin iba-iba ang luto sa hito. Hayaan niyo po mamaya. Ipapatikim ko po sa inyo. Napalunok ako nung mapansin ko ang mga titig niya sa akin. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako o baka dahil masyado lang siyang friendly. Miss Hart, kung gaano po kadaldal si Cynthia, ay gano'n naman po ang pagiging tahimik ni June. Gaya nga ng sinabi nilang concern nila, ay tinulungan namin silang makahanap ng truck para maghakot sa mga gamit nila. Nung mismong araw din po na yun, ay nakapaglipat sila ng mga gamit. At gaya nga ng ipinangako ni Cynthia, ay hinatiran niya kami ni Susan ng sinigang na hito. Ano ba to? Nakakadiri ang itsura.
Reklamo ni Susan habang nasa harap kami ng hapagkainan. Paulit-ulit niyang sinandok ang sabaw habang tinitignan ang lumulutang na isda sa mangkok. Napakaraming sabaw, parang sinandok to galing sa ilog ah. Ano ka ba? Puro ka reklamo. Kumain ka na nga lang. Binigyan ka na nga ng ulam nagreklamo ka pa. Ikaw nga wala kang naibigay dun sa kanila. Sermon ko sa kanya. Aba bakit? Kapag nagbigay ba sila dapat may kapalit? Kung ganun lang pala, di sana huwag na lang silang magbigay. Kapag nagbibigay ka sa tao, dapat bukal sa loob mo. Halos ihampas niya ang sandok sa akin habang naninermon kahit wala naman siyang kaaway. At kapag binigyan ka, Susan, matuto ka ring magpasalamat. Hindi yung puro ka reklamo. Ay nako, Susan, panay ang tambay mo sa simbahan pero yung utak mo, lusaw. Miss Hart, ganun po siguro talaga kapag tumatanda na kayong mag-asawa. Nagiging malamig na ang pakikitungo sa isa't isa. Mas nakikita nyo na ang mga pagkakamali ng bawat isa. At madalas ay naaasiwa na rin kayong magkasama. Hindi ko alam kung lahat ba ay ganoon. Pero sa amin ni Susana ay ganoon po ang nangyayari. Isang bagay na labis kong ikinalulungkot. Siyempre po bilang isang lalaki ay nangangailangan din naman kami ng alaga at lambing. Akala ng iba dahil lalaki kami na ang palaging dapat sisihin kapag may problema sa isang relasyon. Pero paano naman kami, yung mga lalaking na ginawa ang lahat para lang mapasaya ang babae? Pero parang walang sumasapat. Palaging galit, palaging may puna. At higit sa lahat, hindi na-appreciate ang mga effort na ginagawa namin. Kinabukasan, isang malakas na katok sa pintuan ang bumulahaw sa masarap kong tulog. Sino ba yan? Malakas na sigaw ni Susan. Puntahan mo kaya at pagbuksan mo. Sigaw ko rin sa kanya. Kayang-kaya ko pong gawing payapa ang barangay namin. Pero hindi ko magawa sa sarili kong pamamahay. Paano ba naman kasi itong asawa ko? Pinaglihi ata sa sama ng loob. Lumaklak yata ng Armalite ang nanay niya nung ipinagbubuntis siya kaya ganito na lang siya ka-talented magbunga nga, Miss Hart. Wala siyang nagawa kung hindi ang bumangon at pagbuksan ng kumakatok sa pintuan. Oh, ikaw pala Romel. Good morning. Maamong tupa niyang bate doon sa kumakatok. Hay, eto na naman ang mga lintik niyang utang. Bulong ko sa sarili ko. Inis akong bumangon kahit na antok pa ako. Ang sarap pa sanang matulog pero paano ko magagawa yun kung problema na naman ang ibinibigay sa akin ng asawa ko? Hindi na po pwede yan, Aling Susan. Isang buwan nyo na po kong tinatakasan. Akala nyo po ba hindi namin napapansin? Dahil asawa kayo ni Kapitan, inaasahan nyo na may hiyang maningil sa inyo ang mga tao. Napakarami nyo na pong tinakbuhan, Aling Susan. Mahiya naman po kayo. Nagbanting ang tenga ko sa mga naririnig ko. Teka nga lang, Romel. Lumapit ako sa kanila. Ano bang ibig mong sabihin na maraming utang itong si Susan? Kapag ito hindi totoo, malalagot ka sa akin. Kahit na ganun po si Susan, hindi ko naman kayang hindi siya kampihan sa harap ng ibang tao. Huwag ka na makialam dito, Danny. Pumasok ka na dun sa loob, ako na ang bahala rito. Sabi ni Susan. Hindi. Manahimik ka. Kami nitong si Ramil ang mag-uusap. Nang makita niyang galit na ako ay wala siyang nagawa kung hindi ang tumayo sa sulok. Hindi po sa gumagawa ako ng kwento, Kapitan. Kilala niyo naman po ako eh. Sa totoo lang po, nahihiya nga akong pumunta dito dahil sa inyo. Kaya nga po inabot po ng ilang buwan bago ko nagkalakas ng loob na maningil. Marami pong inuutangan ng asawa niyo eh. Magkano ba ang utang sa'yo? 20 mil po, Kapitan. Matalim kong tinitigan si Susan. Sa'yo pa lang ba yan? Wala pa yung iba? Wala pa po. Pero sa pagkakaalam ko, ako po yung pinakamalaking inutangan ni Kapitana. O ganito, sige. Magbibigay muna ako ng 5,000 ha. Pasensya ka na, Romel. Hindi ko rin kasi alam na nangutang na naman ulit sa inyo ang asawa ko. Pasensya ka na. Wala po yun, Kapitan. Pasensya na rin po kayo kung napasugod po ako kaagad dito. Manganganak na po kasi ang asawa ko eh. Nasa ospital po sila pero wala po kaming kapera-pera. Naku, ganun ba? O sige, gagawan ko agad ng paraan ang natitirang 15 mil ha. Nang makaalis si Romel,
ay tsaka ko hinarap si Susan. Akala ko ba bayad na ang lahat ng utang mo? Anong kalukuhan na naman ito, Susan? Kasi naman, yung mga kasama ko sa simbahan may mga bagong gadget. Ako lang ang wala. Kaya kumuha rin ako ng cellphone. Cellphone? Nasaan ba ang cellphone na yan? Wala naman akong nakikitang bagong cellphone dito. Taka kong tanong. Ano? Nakatago sa cabinet. Ginagamit ko lang kapag wala ka, tsaka kapag lalabas ako. Nakayuko siyang nagpapaliwanag. Naihilamos ko ang mga palad ko sa mukha ko. Magkano ba yung lintik na cellphone na yan? Bakit naganda utang-utang ka pa ng napakalaking pera? Ang cellphone ko tag 5,000 lang. Ano? Huwag ka munang magagalit ha? Magkano nga? Singhal ko. 86,000. 86? Susan, niwala kang ang trabaho. Palamunin ka lang sa amin ng mga anak mo pagkatapos nakuha mo pang mag-cellphone ng 86,000? Abay, napakalaki mo namang pabigat. Halos gusto ko siyang sakali ng mga oras na yon, Miss Hart. Lalo pa akong nainis dahil wala siyang maisagot na matino sa akin. Puro dahil sa kasama niya sa simbahan. Ayaw daw niyang mapag-iwanan. At kung ano-ano pang mga walang kwentang bagay ang idinadahilan niya sa akin. Ilang araw at buwan din po naming naging problema yon. Lalo pa at itinatago niya sa akin ang cellphone dahil alam niyang ibibenta ko yon. Pero nung dumating na sa punto na nangangailangan na ng pang-tuition ng anak naming bunso, ay wala siyang nagawa kung hindi ilabas ang cellphone at kusang ibenta yon. Iyak pa siya ng iyak at nagmamakaawa na bilhan ko siya ng kapalit nun. Pero hindi ko ginawa yon, Miss Hart. Masyado na po siyang tumatandang paurong. Nung mga panahong lubog na lubog kami sa problemang ginawa ng asawa ko, isa po si Cynthia sa mga taong palaging nakakakuha ng atensyon ko. Tricycle driver lang po si June na kadalasan ay bumabiyahe kapag gabi. Hindi naman po ganun kadami ang tao sa lugar namin, kaya hindi po ganun kalakas ang pamamasada. Pero kinakaya po nilang tustusan ang pangangailangan ng anak nila dahil tumutulong po si Cynthia. Nagtitinda po siya ng mga merienda at almusal. At sa tingin ko ay magaling din siyang humawak ng pera. Dahil nakikita ko naman na maganda ang pamamalakad niya sa tahanan nila. Hindi sila yung tipong utang ng utang. Hindi kagaya ng nakagawian ng mga tao rito sa amin. Maganda na, masipag pa, at saka madiskarte. Minsan ay hindi ko maiwasang maisip yon at mainggit sa pamilya nila. Kapitan Danny, tawag sa akin ni Kagawad Ben. Good morning, Kagawad. Anong atin? Inakbayan ko siya paglapit niya sa akin. Yung ipinapagawa po nating daan, saan po ba yun matatapos? Gaya pa rin sa dati nating plano, Kagawad. Pero siya nga pala, may papasuyo sana ako sa'yo. Pakiasikaso naman yung street light doon sa may tapat nila Cynthia. Napapansin ko kasing patay sindi eh. Baka pagmulan pa ng problema. Yasus, si Kapitan talaga oh. May paborito. Pinauna mo nang ipagawa yung daan sa harap nila tapos ngayon, ilaw naman. Sus, mukhang tinamaan ka sa ganda ng asawa ni Juna. Kumikindat-kindat pa ang loko. Hoy, manahimik ka baka may makarinig sa'yo. Naku Ben, hindi ako ganong klase ng lalaki. Panahimik ka dyan. Mabilis ko siyang tinalikuran pero panay pa rin ang pangaasar niya sa akin. Sa loob ko ay hindi ko mapigilan ang mapangisi. Pero bilang kapitan ay alam kong hindi dapat ako maging masamang impluensya sa mga kababayan ko. Pero Miss Hart, hindi po talaga ganun yon kadali. Akala ko noon hanggang sa isip lang ang pagpapantasya ko kay Cynthia. Na hanggang sa malayong tingin lang ang pwede kong gawin sa nararamdaman kong paghanga sa kanya. Ang mga pasimpleng batian namin sa tuwing umaga, ang mga pag-aaya niya ng kape na tinatanggap ko naman, at ang mga masasayang kwentuhan namin sa bakuran nila, ay nauwi sa higit pang mas malalim na relasyon. Opo, Miss Hart, ang butihin at animoy perpektong kapitan ng Barangay Patin ay naging kabit ni Cynthia. Nakaalis na ba si June? Tanong ko habang pumupuslit sa bakuran nila. Oo, si Kapitana, tulog na ba?
Tanong niya habang palinga-linga rin sa paligid. Mabilis at tahimik ang mga galaw namin habang papasok sa bahay nila. Oo, tulog na siya. Yung anak mo? Tulog na rin. Halika, doon tayo sa kwarto. Ganito po ang routine namin tuwing hating gabi ni Cynthia. Para kaming mga magnanakaw na manluloob sa isang bahay. Ang pagkakaiba lang ay hindi kami magnanakaw ng mga gamit, kung hindi magnanakaw kami ng mga hiram na sandali sa isa't isa, Miss Hart. Paulit-ulit yung nangyayari sa loob ng 2 buwan. At aaminin ko, nung maging kami ni Cynthia, pakiramdam ko ay nabuhay ulit ako. Malambing siya, maalaga. Lagi niya akong tinatanong kung kamusta ang araw ko. Nakikinig siya sa mga kwento ko at ganun din ako sa kanya. Mga bagay na matagal ko nang ipinangungulila sa asawa ko. Miss Hart, masisisi niyo ba ako kung nawalan na ako ng gana kay Susan? Wala siyang ibang inatupag kung hindi ang simbahan, pero imbis na magpakabanal, ay pagiging hipokrita ang mas pinagtutuunan niya ng pansin. Pagiging mabuting asawa na nga lang ang pwede niyang maibawi, pero pati ang gawaing bahay ay ako pa rin ang umiintindi. Sa lahat siguro ng naging kapitan sa barangay namin, ay ako ang may pinakanakakahiyang asawa. Siya lang ang nag-iisang kapitana na naging pabigat sa barangay. Ayos, tulog na siya. Bulong ko sa sarili ko habang dahan-dahan na bumabangon. Gaya ng dati, ay maingat at tahimik ang mga galaw ko. Madilim ang paligid kaya naman sinisiguro kong wala akong maaapakan na makakakalampag o makakapagbigay ng ingay habang palabas ako ng kwarto. Nakahinga ako ng maluwag nang papalabas na ako. Akmang pipihitin ko na ang doorknob sa pintuan sa sala nang biglang, "Saan ka pupunta?" Malamig at puno ng otoridad na tanong ni Susan. "Bakit gising ka pa?" Tanong ko rin na hindi nagpapatinag. "Akala mo ba hindi ko napapansin ang pag-alis-alis mo tuwing madaling araw? Halos 2 linggo mo nang ginagawa yan. Saan ka ba nagpupunta?" Napalunok ako at hindi alam ang isasagot. Nakita kaya niya na pumupuslit ako papunta kina Cynthia. Ang sabi niya ay 2 linggo ko nang ginagawa. Ibig sabihin ay 2 linggo pa lang niya akong nakikita na umaalis. Pero alam niya kaya kung saan ako nagpupunta? Sunod-sunod na tanong na pumapasok sa isip ko. "Ano?" "Sumagot ka." Sininghalan na naman niya ako. "Sa labas, nagpapahangin." "Nagpapahangin? Nang hating gabi? Huwag mo nga akong lokohin, Danny. Sabihin mo, saan ka ba talaga nagpupunta?" Hindi ko nagawang sumagot pero nakipaglaban ako ng titigan sa kanya. Hindi pwedeng umamin, Miss Hart. Kahit anong mangyari, hindi ako pwedeng umamin. Dadalhin ko ang sekretong ito hanggang sa hukay. Hindi ko hahayaan na masira ang pangalan ko. At lalong-lalong hindi ko hahayaang mawala ang respeto sa akin ng mga tao. Alam mo, Susan, lumalabas ako tuwing hating gabi dahil hindi ako makahinga sa bahay na to. Sa tuwing kasama kita, pakiramdam ko sinasakal na ako. Natigilan siya sa mga sinabi ko at agad na nangilid ang mga luha. Napakalamig na ng pagsasama natin. Sinubukan ko namang isalba ang relasyon. Pero sobrang makasarili mo, Susan. Pating mga anak natin nahihirapan sa pera dahil sa mga luho mo. Hindi ka na nga nagtatrabaho. Ginawa mo pang hobby ang pangungutang. Hindi ka nga nahiya. Nagtataka ka kung bakit ako umaalis? Umaalis ako para makahinga. Dahil para kong paulit-ulit na pinapatay kapag kasama kita. Bumuhos ang mga luha niya. Mabuti na lang at naniwala siya sa mga sinabi ko. Hindi rin naman kasi nungulingan yon dahil may katotohanan sa bawat mga salitang binibitawan ko, Miss Hart. Akala ko ay mabubuko na ako ng gabing yon. Pero baligtad ang nangyari. Nanghingi ng pasensya sa akin si Susan at nangakong magbabago. Bagay na lubos kong ipinagpapasalamat. Pero aaminin ko, hindi ko inaasahan ang pagbabago niya. Kahit papilit niya akong nilalambing ng mga sumunod na araw, ay hindi ko siya pinagtutuunan ng pansin. Palagi lang akong excited umalis sa tuwing hating gabi. Dumating pa ako sa punto na hinahaluan ko na ng kaunting pampatulog ang pagkain niya para makasiguro ako na hindi niya ako mahuhuli.
Hanggang sa isang araw ay may nangyari. Isang bagay na nagpabago sa aming lahat. Nasa kwarto po ako nila Cynthia noon at gaya ng gabi ay inari namin ang kakaunting oras na meron kami. Pero nasa kalagitnaan kami ng aming ginagawa noon nang may kumatok sa pinto. Hala, nandyan na yata si June. Mabilis na kumabog ang dibdib ko. Bata at matikas pa naman ang asawa ni Cynthia. Takot din naman ako na mabugbog. Bilisan mo, magtago ka sa ilalim ng kama. Tandaan mo, huwag na huwag kang lalabas. Kahit na anong mangyari, ikaw ang talo rito. Dahil ikaw ang kapitan. Ayaw mo namang masira ang pangalan mo, hindi ba? Isang pirasong maliit na tela lang ang suot ko nung sumiksik ako sa ilalim ng kama. Pero Miss Hart, hindi po yun ang pinaka nakakagulat. Nang makita ko ang lalaking pumasok, halos lumuwa ang mata ko nang makita ko si Kagawad Ben. Bakit ka nandito? Hindi ba ang usapan natin tuwing alas 10? Sabi ko naman sa'yo, hindi ka pwedeng pumunta dito ng alas 12 dahil kadalasang bumabalik ng ganung oras ang asawa ko. Syempre, siniguro kong safe tayo. Nandoon pa si June. Mukhang marami pang pasahero ngayon. Opo, Miss Hart. 2 po kaming kabit ni Cynthia. Pero hindi po dyan nagtapos ang maaksyon naming gabi. Dahil habang asiwang-asiwa ko sa pakikinig ng pag-iisa nila, ay tunog naman ng tricycle ang sunod kong narinig. Gaya ng tagpo kanina ay naaligaga din sila. Magtago ka sa ilalim ng kama. Tandaan mo, huwag kang lalabas. Gusto mong tumakbo bilang kapitan, hindi ba? Masisira ang pangalan mo kapag nalaman nilang kabit ka. Kaya kahit na anong mangyari, huwag kang lalabas. Baliw, yan ang tamang salita para i-describe si Cynthia. Hindi ko alam kung mag-hello ba ako kay Ben nung magkita kami sa ilalim. Pareho lang kami ng suot at parehong takot na mahuli ng asawa ni Cynthia. Pero Miss Hart, mabilis po ang karma. Yan po ang natutunan ko ng gabing yon. Dahil gaya po ng inaasahan, nahuli niya kaming 2 sa ilalim. Sa sobrang pagkapahiya, ay tumakbo ko sa likod papunta sa amin. Pero dahil sa lakas ng sigawan, ay nabulahaw ang mga kapitbahay namin at nagsilabas sila. Nakakapanlumo at nakakahinayang Miss Hart. Dahil po sa isang gabing yon, ay nawala ang respetong matagal kong tinrabaho. Nawala ang magandang imahe ko sa mga tao. At lalo pa kaming nagkasira ng asawa ko. At ang masakit, pati ang mga anak ko ay halos itakwil ako, Miss Hart. Captain Superman. Yun na po ang tawag sa akin ng mga tao ngayon. Dahil sa kapirasong suot ko noong mga oras na yon at sa bilis ng pagtakbo ko. Miss Hart, siguro po ay ngayon lang po kayo nakarinig ng ganitong kalala at ganitong nakakahiyang na kwento. Pero mas minabuti ko po na ibahagi sa inyo ang karanasan ko nang sa ganon ay may matutunan ang mga listeners ninyo. Miss Hart, maraming salamat po sa pagbibigay ng tsansa na maging parte ng inyong programa ang kwento ko. Sana po ay marami pa kaming magagandang kwento na marinig mula sa inyo. Dito ko na po tatapusin at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Kapitan Danny.